walking with it. Hello beautiful people, kamusta kayong lahat? Napagod akong maglakad. Grabe, nakadalawang ikot na ako. Pero ang target ko sana dalawa lang. So kung kaya ko ng tatlo, actually kaya ko naman, kaya lang yung oras kasi syempre naghihintay sila ng breakfast. Anyway, so nandito tayo ulit, nagbabalik sa Samsam TV para tsumika ng bonggang-bongga regarding sa mga na-experience natin sa buhay, at gusto ko lang i-share sa inyo ang mga kwento ng mga pangyayari sa buhay ko na alam mo yon, minsan nakakaloka. Alam ko maraming natuwa do sa kwento ni Mario. Actually, kung babalikan ko yung kwento ni Mario, isa yung napaka-greatest experience ko talaga na alam mo about love. Sobrang natuwa ako doon sa story na yon. Kasi 'di ba parang doon ako natutong maging honest sa sarili ko, doon ako matuto kang magtapat, 'di ba? So, yon. So, grabe yung mga tumatakbo. Ang gagwapo nila. Yan. Anyway, so, ako para sa akin, magandang experience siya at nananatili siya sa puso ko. Medyo matagal na yan, di ba? Kaya sa mga napakapanood noon, maraming salamat. At sana, sa mga hindi pa nakakapanood, ay panoorin ninyo. Andiyan dyan lang yan sa baba. So yan, so maganda yung yung kwentong yon. At talagang sobrang grabe. Isa siyang memory sa puso ko. Ganon. And then, syempre, hindi naman sa lahat ng oras ang love story natin ay laging maganda. Nakaka-experience din tayo ng kabiguan. Katulad na lang ng ikukwento ko sa iyo ngayon. Actually, kung bakit ako nandito sa Thailand. Nung una, ang plano ko ay pumunta ng Dubai. Kasi yung mga friends ko, kasi mga kabaklaan sa Laguna, ay lahat sila ay nasa Dubai. So, doon ko talaga gusto pumunta. Gusto ko i-try. Actually, noong mga panahon na yon, hindi ko naman kailangan mag-abroad kasi miski pa paano naman, nakaka-survive naman talaga ako sa trabaho ko sa Pilipinas. Kaya lang, syempre, parang I need to something new na sa buhay ko na parang challenge naman, ganon. Kasi parang laging ganon na lang, daily routine, parang sa ulo mo na, parang walang saysay. So, gusto ko ng something experience. Kaya sabi ko, ay sige, mag-abroad na nga lang ako. Kaya lang at that time, meron akong relationship na, alam mo yon, kasama ko sa bahay, live-in kami, so yon. So, ang sabi naman niya sa akin, kung gusto mo, mauna ka. Gusto ko siyang isama kasi, syempre, ayoko naman iwan siya sa ere, ayoko naman pumuntang mag-isa na hindi siya kasama. Kasi ako yung tipong tao, kapag nangarap ako, kasama ko yung karelasyon ko. Sa mga pangarap ko. Kapag karelasyon kita, syempre hindi lang naman ako para sa sarili ko lang. Kumbaga parang lalo na kung live-in naman kayo. So syempre magdidesisyon ka na together. Yung dalawa kayo. Ganon. So yon. So sabi niya sa akin kasi wala daw siyang pera. Hindi daw niya kaya yung ganong So ako naman at that time, syempre may ipon-ipon naman tayo miski pa paano kasi nga nagtatrabaho tayo. So sabi ko, I think kaya naman yung ipon ko na dalawa kami pupunta ng Dubai. Kaya lang hindi ko alam kasi kung anong mangyayari. So wala akong extra savings na parang pag dalawa kayo pumunta ng Dubai, parang oo, makakapunta kami, makakasurvive kami ng 1 month, pero anong mangyayari after? Ganon. So sabi ko, wag na lang Dubai. So yung driver ko sa trabaho ko, yung asawa niya nagwo-work dito sa Thailand. So papunta-punta sila dito. So nagtanong ako, ano bang mga trabaho dito? Anyway, sabi niya, okay, makakahanap ka ng trabaho daw, nadali lang, ganon-ganon. Ayun, sabi niya yon. And I think kung Thailand ako pupunta, yung pamasahe, tapos yung budget, I think kaya namin in 6 months na mag-i-stay dito. Ganon. So, yon. So, kumbaga may tabi. At makakasurvive.
So ayun, so nag-decide kami pumunta dito. Pero syempre hindi naging madali yung start namin. Ako. Kasi talaga wala kasi talaga siyang ano wala siyang ipon. So ayun, so syempre ayoko naman siya iwan kasi mahal ko siya. Kaya dalawa kami nag-decide na, o sige dito tayo, ganon ganon. Hindi naging madali yung starting namin dito. Sobrang talagang sinubok kami ng panahon, pati yung relasyon namin sinubok ng panahon. Hanggang sa dumating na kami sa punto na, alam mo yon, nakahanap naman kami ng mga kanya-kanya naming trabaho. Pero mas maganda yung trabahong napuntahan niya. Sobrang ganda at I think hindi naman sa pagmamalaki, at least miski papaano may nagawa akong mabuti doon sa karelasyon kong yon na nabago niya yung buhay niya more than doon sa Pilipinas lang, di ba? Mas parang kaya niya na mag-travel sa iba't ibang bansa, mas parang yung income niya mas lumaki. So hindi naman sa pag-aano ng mga nagawa mo. Pero kasi ako proud ako na hindi man ako naging successful, pero successful siya, ganon. So, yan. Kaya lang, kasi dumating kami sa punto na nagiwalay kami dito. Dahil, meron siyang iba. Meron siyang iba na hindi ko alam. So, yan. Nagkaroon ng third party sa madaling salita. Nung una, dinideny niya talaga. Dinideny niya, sabi niya hindi daw, ganon-ganon. Pero, I think, nahuli ko kasi. So, yun. Nalaman ko. And I feel bad. I feel bad sa part na yon kasi parang the old people na nakakaharap ko dito, ako lang pala yung hindi nakakaalam. Nahuli ko by Friendster na nag-chat-chat sila from the Philippines, tapos siya pala yung nagpapunta dito. Tapos nakakaharap ko sila. Tapos ang palabas nila boyfriend ng another friend nila. Na yun yung nagpapunta. Buti nga hindi tumira sa bahay namin. So yun, hindi naman niya pinatira. Kasi alam niyang hindi ko i-allowed yun. Pagkatapos, ayun, nalaman ko unti-unti. Pero, tinry ko pa na mag-work yung relationship namin. Pero talagang dumating na talaga sa punto na parang wala hindi na kami nagiging okay. Hindi na kami masaya. Yung mga tipong ganon. Kumbaga parang ang feeling ko, iniwan niya ako sa ere. Ganon. Pero kasi siyempre, wala naman akong magagawa. Ang tao kasi nagbabago. Fairness naman sa kanya, mabait kung mabait. Pero yung mga kalokohan niya, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga natitake. Nag-aaway na kami. Dumadating na kami sa punto na wala na kami respeto sa isa't isa. So, masasaktan lang namin. Siya din yung naging boyfriend ko na dumating na rin ako sa punto na naging violent na yung relationship namin. Nag-aaway na kami. So, yon. So, anyway. So, hanggang sa nag-decide ako na I think hiwalay na, ayoko na kasi nadidegrade na rin yung pagkatao mo ang baba na rin ng tingin niya sa'yo, yung ganon. Ayoko na i-details kasi syempre kumbaga parang ang pangit naman so marami naman siyang mga nagawa ding magaganda, pero parang dumating ako sa punto hindi ko naramdaman na parang together kami, hindi ko naramdaman na parang yung andyan siya, yung support niya sa akin 100%. Parang ang pakiramdam ko lang nung time na yon, kasama niya lang ako. Ako yung taga-luto, ako yung taga-linis, ako yung yung parang kasama niya lang ako. Pero not to be partner. Partner na katulad ng ginawa ko na no matter what happen, hindi kita iiwan sa ere. Ganon. So, dumating ako sa ganong relasyon. And then, I decide na okay, so makipaghiwalay na lang kasi hindi ko talaga na kaya. Dumating ako sa puntong nakipaghiwalay na lang ako kasi hindi ko kaya. Actually, hindi ko nga kayang mag-isa noon kasi yung income ko kasi nabaon ako sa utang and syempre sinusuportahan ko din yung pamilya ko. Tapos dumating ako sa punto na parang
kailangan kong mag-separate mag-isa na walang-wala ako. Tapos nakiusap lang ako doon sa apartment namin na kasi syempre may mga order dito na 1 month, advance 1 month deposit. Eh wala pa akong trabaho kasi bakasyon. Tapos talagang nag-decide na akong umalis. Tapos ang hindi nila alam, nandoon lang ako sa taas. Kasi wala naman ako mahanapan ng ibang apartment na alam mo yun, may intindihan yung sitwasyon ko. And then hanggang sa matagal nila nalaman na nandoon lang ako sa taas ng floor. Hindi kami nagkakasalubong kasi hindi naman yun palalabas. Lumalabas lang yun paggabi. Kasi papasok sa trabaho niya. And then ayun. So I'm okay na ganun yung naging desisyon ko sa buhay na makipaghiwalay. No regret, sa totoo lang. Kasi parang ang feeling ko kasi, umabot kami noon ng 7 years. 7 years or 5 years, hindi ko na matandaan. Basta matagal kami. Kaya lang kasi, parang ang akin kasi ay tiniis ko. Kumbaga, umasa akong magbabago. Umasa ako na rerespetohin ako. Pero dumating kasi sa punto na parang wala eh. So yun. So hihintayin ko pa bang mag-10 taon? Hihintayin ko pa ba na tumagal pa yung mga tinitiis ko dahil naniniwala ako na mahal ko siya. Ato guys, ang natutunan ko sa dalawang taong nagmamahalan na walang respeto sa isa't isa, bitawan na ninyo yon. Kahit pa anong tagal ninyo, kahit pa sabihin ninyo, oy 12 years na kami magkasama, oy ang tagal na namin. Ayun. Basta na wala ang respeto sa isa't isa, hindi nyo kailangan i-hold yun. Hindi nyo kailangan magtiis. Hindi nyo, huwag kayong manghinayang doon na, ang tagal na kasi namin eh. Kasi aanuhin mo yung panghihinayang kung wala naman na kayong respeto sa isa't isa. Aanuhin mo yung love kung wala namang love na sa isa't isa. Baka sinisave na lang kayo dahil doon sa nakasanayan na lang ninyong magkasama at ayaw ninyong maghiwalay, di ba? So, wag kang magkaroon ng alam mo yon, hold back na parang kasi mas lalo pang lalala pag tumagal. Ibig sabihin nun, once na nawala na siya ng respeto sa iyo, ibig sabihin nun, hindi ka niya na mahal. Hindi ka mahalaga sa kanya. Yon. So, yun, ganun lang. So, hindi ako nagkaroon ng regret sa desisyon ko na mag-isa umalis sa bahay na makipaghiwalay. And then, gusto niya akong bumalik. Tinry niya. Kasi doon niya na-realize lahat siguro. Pero kasi parang ang akin kasi, wala eh. Sinave ko to nung una eh, pero hindi mo naman ako sinave, di ba? So, doon na ako dumating sa punto na parang nag-decide na ako na ayoko na. So, yon. And then, natatakot ako noon kasi baka hindi ako makasurvive mag-isa. Pero, nakasurvive naman sa awa ng Diyos. And then hanggang sa nakilala ko na nga si Noor. Ayun pala yung plano ng Diyos. May transition palang magaganap at napakaswerte ko sa taong dumating sa buhay ko. Kung ano ang naranasan ko about love na parang hindi ko nararamdaman yung pagiging importante ko dito. Sobrang naramdaman ko yung importansya ko. Sobrang naramdaman ko yung care niya sa akin. Sobrang naramdaman ko kung gaano ako kahalaga sa kanya. At doon ako panalo. Sobra. So, yon. Kaya, winner ako. Di ba? So, ayun. So, ayun lang. Wala akong regret na nakipag-iwalay ako. Dahil ang ganda nung napuntahan ko. At kung mauulit-uli yung panahon noon, kung babalikan ko, I think, halimbawa kung magkakakilala kami, parang mas gusto ko na lang na sana hindi na lang ako tumingin sa kanya. Kasi pero hindi rin naman mangyayari yung makikilala mo sino kung hindi mo naman siya nakasama dito sa Thailand, tapos ganun yung nangyari, di ba? So, God is good, destiny is real, and basta magtiwala ka lang sa sarili mo at pagkatiwalaan mo lang talaga ang Diyos, walang imposible. Malalagpasan mo lahat. So, totoo yon. Kasi,
ayun yung na-experience ko. Kaya ganun ako katibay ngayon na parang naniniwala ako na kaya ko yan lahat, malalagpasan ko yan lahat because of God. I know, nasa tabi ko. So, ang dami ko na-experience na na naranasan ko dito kung alam lang ninyo. Pero sa ama naman ng Diyos, andyan lang siya sa tabi ko lagi at tinutulungan ako. Kaya thanks God. Kaya sa mga tao dyan na ano mo yon, baka may mga nararanasan kayo na nagdadalawang isip kayo makipaghiwalay sa relasyon ninyo. Basta alam niyo na nasa tama kayo at nagdadasal kayo sa Panginoon, hindi kayo mawawala, promise. Magdesisyon kayo ng tama para sa sarili ninyo. Walang masama. At sa bawat desisyon ninyo, huwag niyong gagawing regret. Kasi tama yun. Yan. So, yun lang. So, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, sana mag-subscribe naman kayo dito sa ating kwentuhan dito sa Samsam TV. Maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Paalam. Thank you guys.